Nakangiting sinasabi ni Grid kay Noe na may natitira pang mga kaluluwa ng mga patay na necromancer, gusto niya bang maglibot at kumain? Galit na sinasabi ni Noe na wala man lang siyang ginagawa, anong silbi ng pagkain? Ano ang gagawin niya kung mamatay siya, gamit ang Great Demon of Hell na ito ng basta-basta? Hindi niya kailangan ng butler na hindi umaasa sa noble na katulad niya. Napatawa si Grid at sinasabi nito na mukhang nag-aalala siya. Hindi niya na makakalimutan sa susunod, kaya cheer up at kumain. Dapat din siyang humingi ng paumanhin kay Euphemina. Nawala niya ang pagkakataong kay Mumad dahil sa pagiging competitive niya at nahihiya siya dito. Sinasabi ni Euphemina na ayos lang, gumamit din siya ng maraming kasanayan sa pakikipaglaban sa Demon Army, kaya malamang na mahirap ang mga bagay. Malakas din talaga si Mumad, sinasabi ni Jishuka na tama yan. Kahit gaano pa kagaling si Agnes, sila pa rin ang nakatayo. Ito ang panalo ng Overgeared Guild at Ares Legion, sa isip-isip ni Grid na ito ay isang hindi madaling tagumpay. Kung sa simula pa lang, wala na siyang chance, halos hindi siya nanalo, kung hindi dahil sa assimilation mula sa Quest at kay Piaro, hindi siya mananalo dito, pero sa ngayon mas malakas siya kaysa sa kanya. Naisip niyang humingi ng tulong kay Noe, pero si Noe ay Memphis, ang alagang hayop ng isang Great Demon, kaya maaaring tradorin niya siya laban kay Ball Contractor. Kung madaig ni Kraugle ang ibang kontrol, ang lakas ni Agnes ay nagmumula sa kanyang mga kasanayan. Kung mayroon siyang anti-undead item, maaari siyang makakuha ng kalamangan. Napahawak si Grid sa kanyang baba at sinasabi nito na kailangan niya ng maraming impormasyon tungkol sa mga necromancer, ngunit dahil ito ay isang klase na angkop para sa isang solo player, at karamihan ay nasa immortal, malamang na itinatago ni Beredin ang impormasyon. Hindi nakaka-boring ang larong ito, next time, mananalo na talaga siya. Sa labas ng Berto Kingdom, may nagsasalita at sinasabi nito na kung gagawin niya ulit ang kalokohang ito ng walang solidong impormasyon, wala nang susunod. Makikita si Beredin sa labas, at sinasabi nito na salamat sa kanyang mababang pagpapasya. Next time, maghahanda na siya para mangibabaw ang immortal. Sa isip-isip ni Beredin na ito ay ang karaniwang malupit na pamumuna, ngunit nangangahulugan ito ng maayos na pangangalap ng impormasyon sa Overgeared Kingdom. Iba ito sa karaniwan, parang karaniwang walang pakialam sa stratehiya, dahil alam niya ang kanyang lakas. Kumpara sa dati, malaki ang interes niya, siguro dahil malaking hadlang yun sa gusto niya. O di kaya'y nagbago na ang kanyang tuyong puso na gusto lamang mawala. Magiging kawili-wiling pag-aralan mula ngayon, tumatawa at sinasabi ni Agnes na medyo flashy ang opening. Pero sila ang masama, sa isip-isip ni Agnes na sa mga chismis lang ang naririnig niya, akala niya basura lang siya. Hindi niya inaasahan na may magtutulak sa kanya ng ganito, simula pa kay Kraugle. First time na wala ang sakit ng ulo niya ng ganito mula kay Kraugle. Sinasabi ng system na natapos na ang half-lich transformation duration. At batid ni Agnes na sa susunod, papatayin niya na siya ng maayos, Grid. Sinasabi ng system na namatay ka na, nawalan ka ng malaking karanasan. Sa isip-isip ni Agnes na salamat sa kanya, matutulog siya ng walang bangungot ngayon. Sa USA may nagsasalita at sinasabi nito na halos tapos na ang investigasyon na hiniling niya, sa detective office niya, Lowell. Sinasabi ni Lowell na sa tunay na mundo, tawagin niya siya na Rail. Ang Lowell ay isang malungkot na pangalan na dinala mula sa isang nakaraang buhay. Kailangan niya ng kapayapaan kahit sa mga oras na ito. Sinasabi ng lalaki na ito ay malalim, iginagalang niya yan. Maiba sila, e-review nila ang data, game ID, Agnes. Tunay na pangalan Felix Wagner, ipinanganak sa Garmisch-Partenkirchen, sa Germany. Marami siyang binubuli sa school dahil sa awkward speech niya. Kahit hanggang sa pagtanda, ang pambubuli ay napakatindi, at mayroong hindi mabilang nakakilakilabot na mga kwento. Sinasabi ni Lowell na dahil lang sa paraan ng pagsasalita niya. Sinasabi ng lalaki na ang mga taong basurang iyon ay nakakaramdam ng higit na kasiyahan sa pananakot sa mga mahihinang target. Lumala ang pambubuli at kumalat sa kanyang minamahal, ang kanyang tanging kanlungan. Nakalulungkot, matapos abusuhin ng mga demonyong iyon, binawian siya ng buhay. Parehong nangyari sa harap mismo ni Agnes, nagulat naman si Lowell at sinasabi nito na ano. At sinasabi pa ng lalaki na nabaliw sa pagkamatay ng kanyang kasintahan, nagsagawa si Agnes ng isang kakilakilabot na paghihiganti, at binalak na tapusin ang kanyang buhay sa bilangguan.
Ngunit sa tulong ng isang human rights group, pinalaya siya pagkatapos ng 3 taon. Pagkatapos niyan, nirekomenda ng kanyang therapist ang larong Satisfy, naging outlet niya na parang ticking bomb. Ang kanyang mga kilos ay may sense na ngayon, sa isip-isip ni Lowell na kung ipinagpatuloy ba niya ang kanyang nawalang pakiramdam ng paghihiganti sa Satisfy. Ang mundo ng Satisfy, na may patas na mga gantimpala at kasiya siyang paglalakbay, ay maaaring maging mas mapagkunwari sa kanya. Parehong katotohanan at kasiyahan ay maaaring maging impyerno para sa kanya. Isang malungkot na lalaki, sinasabi ng lalaki na aalis na siya. Sinasabi ni Lowell na sige, sa Youngwoo Building, sinasabi ni Greed na skeletons, zombies, ghouls. Skeleton warriors, skeleton archers, skeleton mages. Ang mga necromancer ay nagpapatawag ng iba't ibang undead, ngunit ang bawat uri ay nangangailangan ng iba't ibang mga istatistika ng kontrol. Ang dami niyang dapat gawin, bakit kailangan niya pang pag-aralan ito? Ang level 300 necromancer na may 1,500 control ay maaaring magpatawag ng 150 skeletons o 15 skeleton mages. Ang isang death knight mula sa 3rd class ay nangangailangan ng hindi bababa sa 1,000 control. Hindi lamang permanente, ngunit maaari ring lumakas sa pamamagitan ng pangha-hunting ng isang excellent summon, isang death knight na ginawa mula sa bangkay ng isang great warrior. Ang isang 3rd class na necromancer ay maaaring gawin ito ng isang beses, ngunit maaari itong tumaas sa 4th class. Mas maraming siyang natututunan tungkol sa mga necromancer, mas nasisire sila. Yung lalaking Agnes, ngayon naiintindihan niya na kung bakit pinupuri siya ng lahat bilang may-ari ng bagong legendary class. Una, kilalanin nila ang Death Knight na nagbabantay sa 61st Island, na si Lansteer. Kailangan niyang makakuha ng mga pahiwatig tungkol sa mga anti-undead item, mula sa pakikipaglaban sa kanya, sakupin ang Bayan Archipelago at kunin ang legacy ng Pagma, yun ang pinakamabilis na paraan para lumakas ngayon. Sa Reinhardt, sinasabi ni Greed na dapat siyang magpatakbo ng auto-hunting araw-araw, nang hindi nakakalimutan, nagbuntong hininga si Greed at sinasabi nito na mabuti na magkaroon ng layunin, ngunit napakaraming dapat gawin at hanapin. Tiramet Belt. Grade, Unique, Growth Type, Damage taken -10%, HP plus 250. Experience, 58.9%, isang sinturon na nilagyan ng unique magic ng Tiramet. Kung ito ay lumago sa Legendary, maaari nitong ipatawag ang Vampire Earl na si Tiramet. Naiinis at sinasabi ni Greed na matagal niya nang nakuha ito, at unique pa rin ito. Katulad ng may-ari, naghihirap din ng item, hintayin niya lang na masama niya siya. Gagawin niya siyang tangke ng lahat, kung kakalabanin niya si Lansteer, mabilis tataas ang kanyang experience, pero ang problema ay ang sandata niya. Patuloy siyang nag-upgrade ng armor, ngunit ang kanyang sandata ay nabigo sa loob ng maraming taon. Dapat siyang gumawa ng bagong sandata na may materyal mula kay Belial. Kalimutan muna ang pananahi, ito ay magiging isang demonic sword, ngunit ang isang anti-undead na armas ay mas praktikal para kay Lansteer. Napahawak sa kanyang batok at nagbuntong hininga, at sinasabi nito na sayang naman. Dahil ito ay Great Demon material, nais niyang isave ito para sa isang bagay na mas mahusay. Well, ang paggawa ng isang all-purpose na armas na may limitadong mga materyales ay hindi makatwiran. Naiinis at sa isip-isip ni Lowell na nakatambak ang kanyang mga pag-aproba. At sa isip-isip pa ni Greed na kahit myth-grade item tulad ng Phoenix Bow at Raphael Spear, sila ay dalubhasa sa apoy at banal na kapangyarihan. Ang item transformation ay maaaring umangkop sa mga sitwasyon, ngunit ang tagal ay isang problema, ang item combination ay naglalaan ng maraming oras. Kung maaari siyang lumipat ng malaya ng walang mga limitasyong yun, ang kahusayan sa pag-atake ay magiging mas mataas. Teka lang, ang Black Ghost ay maaaring hatiin sa mahaba at may ikling espada, para sa iba't ibang pag-atake. At ay lakip ang iba't ibang katangian, paano kung gumawa siya ng mga detachable blades? Hindi, kahit na bumuti ang palitan ng bilis, ang pag-attach ng mga blades ay tumatagal pa rin ng hindi bababa sa 2 segundo. Laban sa malalakas na kalaban, sapat na ang 2 segundo para matamaan ito ng kritikal. Sinasabi ni Sihi na ninakaw niya yung delivery food niya at tumakbo papuntang workshop. Sinasabi ni sexy high school girl na ang ibig niyang sabihin, na wag na nilang pansinin at pumasok na sila. Sinasabi ni Sihi na medyo lang, sinasabi ni Greed na ito ay walang kabuluhan, maliban kung ang paghahanda ng oras ay mabawasan.
Baka kung gumiling at dumikit ang mga blades, marahil ang kanyang nakaraan ay nagsulat ng isang magandang ideya. Dinaikit ni Grid ang kanyang hawak sa kanyang blueprint na ginawa. Nilagay nito sa tubig ang isang magnet na panghuli ng larwang isda, at dumikit dito ang blue na isda, at sa isip-isip nito na pangingisda. Isang pangingisda na maaaring hilahin ang mga blades ng sabay-sabay. May perpektong material, ang silver thread ay classified bilang pangalawang sandata. Durability, 1,000, attack power, 100, isang thread born ng mga fragment ng silver armor, pinainit at nabuo sa loob ng mga daluyan ng dugo ng Iron Ghost Armored. Maaari itong magkaroon ng iba't ibang anyo depende sa kakayahan ng gumagamit. Kondisyon ng paggamit, Advanced Secondary Weapon Mastery Level 5 o mas mataas, Dexterity 2,000 o mas mataas. Maaaring magamit bilang isang material sa paggawa ng item. Gayunpaman, kinakailangan ang kasanayan ng blacksmith sa antas ng craftsman. Sa isip-isip ni Grid na ito ay lubhang kapaki-pakinabang bilang pangalawang sandata, ngunit ang paggamit ng silver thread habang gumagamit ng mga espada at mahika ay mahirap. Lalo na laban sa kasing lakas ni Agnes, kulang pa ang puwang. Ang silver thread ay orihinal na isang crafting material na pinapangarap ng mga East Continent blacksmiths. Kahit na hindi niya ito magamit ng maayos bilang pangalawang sandata, dapat itong magpakita ng sapat na halaga bilang crafting material. Sinasabi ni Grid na mabuti, heto na siya, ginamit ni Grid ang Legendary Blacksmith's Creation. Legendary Blacksmith's Creation, kasalukuyang nagagawang paraan ng produksyon, 10/24. Paki-design ng item, sa isip-isip ni Grid na hinihila ng pangunahing istruktura ang magkahiwalay na mga blade sa Black Ghost, na may silver thread, isang silver thread control device. Dahil ikakabit ito sa hawakan ng Black Ghost, gamitin ang parehong material tulad ng Black Ghost Drake's Fang. Sinasabi ni Grid na sabi nila na update ang automatic blueprint function. Dapat niya bang subukan ito? Sabi nila na update ang automatic blueprint function. Dapat niya bang subukan ito? Parang web shooter ng Spider-Man? Gamit ang thread, hindi sila makakalaban, sinasabi ng supercomputer na natukoy ang mga salitang lumalabag sa Artikulo 136 ng Copyright Act. Nadidismaya naman si Grid at sinasabi nito na ano ang dapat niyang gawin kapag yun lang ang naiisip niya. Hindi siya engineer, pagkatapos ay idisenyo ito upang ang Black Ghost ay bumubulusok ng silver thread na parang pamingwit, at hinayla ang naka-assemble na blade, gamit ang isang reel. Sinasabi ng supercomputer na naunawaan ang pagsusuri at malikhaing layunin. Naiinis at sinasabi ni Grid na mababang mashup lang ito. Ang disenyo ay pangit din, tinatawag nito ang sarili nitong isang supercomputer, ngunit wala itong imahinasyon. Para sa mga abstract na disenyo, pinakamahusay na mag-sketch muna at pagkatapos ay gumawa ng isang blueprint, ngunit hindi niya rin ito mapicturean ngayon. Baguhin ito sa isang compact na disenyo, tulad ng isang automatikong tape measure. Sinasabi ng supercomputer na naunawaan ang pagsusuri at creative intent. Galit na sinasabi ni Grid na tumigil sa pagsasabi na naiintindihan niya ang kanyang layunin. Sinasabi ng supercomputer na kung gusto mo ng mas malakas na function ng automatikong disenyo, inirerekomenda nila ito sa Diamond Plan. Sinasabi ni Grid na nakakainis ang mga tao na may pangunahing bersyon upang itulak sila na kumuha at bumili. Madumi, sobrang dumi, i-sketch niya na lang sarili niya, kaya scan niya ng maayos. Sinasabi ng supercomputer na cannot produce, napapasigaw na lang si Grid at sinasabi nito na ulitin nila ulit. Sinasabi ulit ng supercomputer na cannot produce, nakikiusap na si Grid na scan niya ito ng mabuti. Sinasabi ng supercomputer na cannot produce, sinasabi ni Grid na seryoso ba talaga, bakit hindi gumagana ito? Wala bang mali sa skill na ta? Sinasabi ng supercomputer na naglo-loading ang reproducible blueprint. Nakangiting sinasabi ni Grid na ito ay napakamagaspang, ngunit ito ay lumabas pa rin ng maayos. Sinasabi ng supercomputer na pangalanan ng item, sinasabi ni Grid na ang pangalan nito ay puller. Ang puller ay support tool, ang pagpindot sa itaas na button ay naglalabas ng silver thread, at ang pagpindot sa lower button ay humihila pabalik sa silver thread. Ang bawat aksyon ay tumatagal ng 0.3 segundo, isang blade-type item ang maaaring ikabit sa dulo ng silver thread na sugat sa fan. Mga kondisyon ng paggamit, depende sa kung saan naka-install ang box, resources cost, 630 mana,
Sa isip-isip ni Greed na ang attachment time nito ay nasa 0.3 seconds. Sayang ang mana, ito ay nauubos kapag nagpapaputok ng thread, ngunit ang attach at detach time ay lubhang nabawasan. Dapat niya na agad itong gawin. Sinasabi ni Lowell na lumabas na rin siya sa wakas, mangyaring aprubahan muna ang mga dokumento.